Ayan. Ganda kasi talagang motor eh. Ganda no? Kano sa lang inabot? Ano, massive shoutout sa staff nila dito. Actually, it's our first time here. Kahit na matagal na tayo nag-vlog kay Motor Hub Corporation. Sabi ang aga magpasko dito kay Ruby Grand Showroom. And nasa harapan nyo po ang kanilang pinakabago Kymco KRV Moto Edition. This is by the way assembled 2023 and this is the version 2 na pinakaabangan ng lahat. But before anything else, my dear friends, you know how it goes in my videos. Let's give it a proper go. Si Ma'am Zai, 5 flat, 790mm seat height, abot naman po. Tipito nga lang and 1 foot talaga tayo. So kapag 5 flat ka, ganito po yung makukuha na. Alright. Ang KRV 180, noon talaga na pinakamalakas ng sub 200cc na scooter. It's all because of its 175cc liquid cooled engine, single overhead cam po siya with 18 horsepower with 15 Nm of torque. Isa sa pinakamalakas na mention mong scooter. And isa sa nagustuhan ko talaga kay Kymco KRV is napaka-artistic ng pagkakayari sa kanyang makina. Aside from its independent swing arm, ganito po yung makina niya. Pinag-isipan ng maayos paano makakapasok yung hangin dyan kung walang sisip-sip kumbaga or walang mag-extra. Can reach up to 200 kilometers na hindi nagpapagasolina. Fuel tank 7.2 liters and meron din po tayong 35 km per liter na fuel consumption. Para sa akin, okay na. Ang kanyang timbang kapag wet weight, 143 kilograms. Seat height nga pala for 5'6" tall. Ganito po yung makukuha natin. Alam ko, hindi ko kayong flat foot to eh, kasi 790mm eh. Matambok talaga yung seat, my dear friends. Pero, ayan, seat height approachable naman po. Okay lang. Isa to sa mga na-mention namin and yung tipong pinapalibutan talaga ng mga customer dito kay Ruby Grand Showroom is yung kanyang kulay. Tama ba? Oo. Kasi tingnan mo, galawan mo ng konti, mawawala yung green, papasok yung blue. Tama ba? Yes, sir. Tama ba ako? Ang aqua green. Oo, astig nga eh. Ano yung kulay niya ayos yung pagkakapinta talaga. May quality and parang special edition yung datingan Sir Mike, no? And yun nga, kung naghahanap kayo ng baby AK550 and looks premium as well, dito tayo. Ganun ang itsura. So, pagdating sa kanyang display, amazing pa rin po, my dear friends. That's what I'm telling you already. ABS lighting and may engine light siya dito. Asan yung turn signals niya? Yung turn signals niya rin dito mo rin makikita. Ayan, wala akong makitang hazard. Pag i-off mo yung TCS kanya, pindutin mo lang to. So, ayan. And this is where you see the odometer, RPM, speedometer, fuel gauge, and the temperature. May button ba siya? Wala eh. So as is lang talaga siyang ganun. Yung busina. Lakas naman po ang kanyang busina. Reason why I like this bike kasi parang kapag gabi ang ganda talaga ng itsura niya because of its lighting. Kung titignan nyo po. Ayan no. And dalawa po yung kanyang USB port. Yun yung magugustuhan mo sa kanya. Napakalaki din ng kanyang glove box. So hindi ka mabibitin. Lagyan ng towel. Lagyan ng isang linggong brief. Pwede. Isang linggong brief. Kasya? Kasya, sir. Kasya daw. Fuel tank is over here, my dear friends. Open din tayo sa tank eh. Diba? Easy peasy. I forgot by the way, ayan meron tayong hook. And dito wala. May mga daluyan ng hangin dito, so hindi basa-basa iinit yung bike. The controls, TCS, like I mentioned a while ago, this is where you turn it off. And ganito po si Kymco. Kapag nag-turn signals, maririnig mo talaga. Ang kanyang lighting over here, pass switch, yellow button. And walang button dito except for the starter button and the hazard. Ay, may hazard pala siya. Dito pala yung hazard niya. Astig, tingnan nyo.
Parang wala ata to sa version 1 eh. The turn signals over here, my dear friends, magugustuhan mo. Ayan o. LED na nga, ganyan pa yung galawan. Ganito po yung ilaw na makukuha natin pagdating sa DRL. Sadly, hindi naman natin makikita yung ilaw kapag di naka-start. Pero kung titignan nyo po kasi, LED tayo dyan. And ang laki ng kanyang ilaw, to be quite honest, my dear friends. Sa likuran, ito po yung makukuha natin. Brake light. Alright, ang ganda ng itsura talaga eh. Ang kanyang seat, nakalimutan ko na kasi paano buksan yung seat. Paano ba yung seat, sir? Pag ano, sir? Clockwise, sir. Clockwise? Ay, counterpart. Ayun. Pilot light. Ayan. Kasyang-kasya ang full face helmet, I believe so. And ang ganda pa rin yung datingan, hindi pinagdamot talaga. Ito yung nagustuhan ko kay KRV 180. But the stickers as well. May kalidad po, hindi po yung tipong pinagdamot, and this is what I like about this Taiwan brand na lahat pinulido talaga nila. Glossy tayo on this part oh. Black glossy color. Nakahawi talaga yung ano. Yan, papunta dito, pababa, and then papunta ulit dito papunta dito. Matte black plastics on this one, and pati yung kanyang gulay board. Pag hinawakan mo talaga, may grip talaga siya. Especially on this part as well. Dipindot din ang kanyang pillion peg. Ayan, kasi tayo marunong. Sticker siya dito na part. Ayan, sticker mat on this part. Ang ganda ng itsura niya. And also on this one as well. Shout out kay madam. Ang kanyang grab bar, maganda din yung pagkakaayos. Pininturahan din. I believe this is not a sticker. Ayan po. Tricolor pa rin. Naupuan natin kanina, makapal, and may kalidad talaga yung seat nila pagdating kay KRV. Ito yung mga nirereklamo ko sa mga ibang scooter, pero si KRV nga is may kamahalan din, so masasabi mo talaga hindi pinagdamot, pero hindi rin pinagdamot yung kanyang presyo. Maganda din naman yung kanyang pillion, pero sana nilahat na lang. Bago na po yung configuration niya, hindi na siya belt driven, isa na po siyang matinding chain driven. If you're going to take a look, ayan po, ang linis talaga ng dito niya eh. Yun yung nagustuhan ko sa kanya, and nilagyan ng tire hugger on this part. So, ayun, hindi mo na kailangang i-tail tidy yung bike mo. Si Kim ko na yung bahala doon. Ayos lang talaga. I like it. I like the idea. Kapareho niya actually ng presyo si ADVX. Yun nga lang, ito naka front fork siya ng ganitong style. So, hindi siya inverted. And sa likuran, dito tayo mga magagandahan eh. Ganito yung likuran niya. Monoshock, and ang linis tignan kasi naka-independence mo siya. Disc brake po tayo sa harapan, wavy na parang Ninja Star. Disc brake din po tayo sa likuran. And yun nga, oh, ayun na, naka-sticker tayo eh, TCS eh. And na-turn off mo, yun yung maganda sa kanya. Kung gusto mong dumulas, or kung gusto mo yung tipong mag-accelerate talaga ng mabilis, patayin mo yung TCS. Yun yung maganda sa kanya. Alright, I love this bike. I really love this bike. Lalong-lalo na't binigyan nila ng proper na color. And dahil lagpas tayo 150cc, dapat matambok din yung gulong, which is nagustuhan ko talaga to kay KRV. Ang kanyang gulong sa harapan 110/70, 13 sa likuran naman 13 din, 160/70. Tambok niya talaga eh. Kung titignan mo eh, ayun, although nasa category pa rin siya ng less than 200cc, matambok talaga yung kanyang gulong. Kahit na 13-inch wheels lang siya. Ang COD niya, 199,900 Philippine pesos. Ulala. Mahal na rin pala talaga. With the lowest down payment, 21,989 po tayo. And ang kanyang 36 months, 9,286 with the rebates of 200 Philippine pesos if you paid on time. Pero yun nga lang, kailangan may pera ka na pang down, or at least may pang-cash ka ng ganun kalaking pera. Pero mapapaisip ka talaga eh kung scooter ba talaga ito. Pero kung yung tipong wala kang arte at saka may tiwala ka na talaga sa kalidad ni Kimco, I think this is your bike to be, my dear friends. Kung di mo naman kailangan mag-highway, hindi mo na yung tipong kailangan na masyadong malakas na top speedan and hatakan, go with this one. I would really suggest with this one kasi nga AK 550 siya, dressed as a 180cc motorbike. So ayan, massive shoutout kay Sir RR, ang ating butihing branch manager here in Ruby Showroom. Napakadali, na-activate ka agad para sa atin.
Massive shoutout kay Sir Mike and massive shoutout kay Ma'am Saysay for the seat height reference.